Ayan, ayan mga kababayan. Ito, magandang araw ho sa inyong lahat, mga mahal kong kababayang Pilipino na nanonood ngayong araw na to. Ito, dito, panonoorin ho natin itong si VP Sara mula nung bumisita dun sa Singapore at itong si BBM nung bumisita naman dito sa South Korea. Ang purpose ho na ito mga kababayan ay titignan lang ho natin yung reaction ng mga ating kababayan mula nung nakita nila itong dalawa nating leader nung bumisita sa mga bansang yan mga kababayan. Eto na po tayo, bago tayo dumulog dyan, huwag nyo munang kalimutan i-share at like at subscribe nang sa ganun napapanood ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto mga kababayan, tumulak na po tayo sa videong to. Mabuhay po ang Pilipinas, mga kababayan. Maraming salamat. Magandang hapong oras na ilaan ko sa picture taking ay mas mahaba pa sa oras na ibibigay ko sa speech. Kailangan ko ng tigabantay ng oras. Kapag umabot na ako ng 45 minutes, bigyan niyo ako ng warning. Isang oras na yung speech ko, bigyan niyo ako ng time out para bigyan ko ng mas mahabang oras yung picture taking. Noted. At bago ang lahat, unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat ko sa ating mga local organizers dito sa Singapore, mga Pilipinos na nagtatrabaho dito, na mga volunteers dito, na nagsabi na tutulong sila sa amin para mabuo yung pagsama-sama natin ngayong hapon na ito. Filipino Community Groups in Singapore, Singapore Events and Services, OFW GME Singapore, Sir Arnel and Susan Repeso, Ayan po yung mga kababayan natin, nakita nyo naman yung mga kababayan natin sa sobrang saya nila. Talagang nagkakantaan ho sila mga kabayan. Yan po yung tawag dyan, yung kumbaga sa tears of joy kung tawagin. Kaso nga ang kaibahan nga lang sigaw at tawa yung kanilang isinisigaw, yung kanilang joy nila. Siya po, ang pangalan po niya ay Juju. Diba Jojo? Yan sa atin, Jojo, J-O-J-O. Ito siya, Juju. J-U-J-O. Para daw, sabi ko, Jo, nung una kami nagkakilala, Jonathan ang pangalan niya. Si Katenge, wala, oh. Hindi, meron, ito, kuya ni Katenge, pwede na ito. Ano ba yung sasabihin ko? Si Jojo. Jonathan yung pangalan niya, tapos J-U-J-O, kasi daw para maiba. Kasi daw, sikat na daw masyado ang Jojo. So, Jujo ang kanyang pangalan. Masaya kayo. Siya yung unang kasama ko sa trabaho. Pagkasama kami, dalawa lang kami nagsimula noon, 2006. November 2006. Dalawa lang kami nagsimula. Tapos, ilang years ago yun? Ilang years na? Almost 19 years. Almost 20 years na kami magkasama sa trabaho. Tapos na-recruit namin ang kanyang asawa. Sana yun. Nandiyan, sa tabi-tabi. Naka-uniform din. Na-recruit namin.
Proverbs 9, 7 to 9, verses 7 to 9. Whoever corrects a mocker invites insults. Whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers, or they will hate you. Rebuke the wise, and they will love you. Instruct the wise, and they will be wiser still. Teach the righteous, and they will add to their learning. Amen! Yan po ang pangsara ng ating programa ngayong hapon na ito. Ang salita ng Diyos. Ang testimonial ng oportunidad ang mga tao. Walang hanap buhay, wala silang mahanap na trabaho. So yun yung dream natin para sa ating bayan. Na kapag ako, isang Pilipino, ayaw ko umalis. Gusto ko dito lang ako sa bayan. Dito ko palalaki sa Pilipinas. Dito ko palalakihin ang aking mga anak. Dito sila mag-aaral, magkakasama kami. Pamilya, okay lang. Dahil nakayanin mo sa trabaho mo doon. Hindi yung nag-iiyakan tayo taon-taon dahil masakit sa loob natin na umalis na naman ng Pilipinas. Dahil kung nandun tayo, sigurado ay hindi natin mabibigay yung pangangailangan at gusto ng ating mga mahal sa buhay. Ganun yung gusto natin na makita para pangarap natin para sa ating bayan. Darating ang araw na aalis tayo dahil gusto natin. Hindi dahil napipilitan tayo. At hindi yung pamilya, okay lang. Ayan po mga kababayan, yung reaction nila dito, nakikita nyo po, no? Nung itong mga kababayan natin, talagang nagsisigawan sila mula nung nakita nilang nag-uumpisa ng magsalita at natapos itong si Madam VP Sara nung dyan sa Singapore. Talagang nakita nyo, yung buong puso talaga nila, talagang galak na galak ho sila. At saka yung mga saya nila, hindi ho natin talagang nababayaran yung saya nila na kahit despite ng anumang yung mga problemang nangyayari dito sa bansa natin, talagang napasaya po ito ni Madam VP Sara yung ating mga kababayan dyan sa pagbisita niya dyan sa Singapore. Ito na po mga kababayan, susunod naman po itong yung Pangulong BBM, panoorin ho natin naman yung kanyang pagbisita dyan sa South Korea. Ating magsiliputan. Yan na po mga kababayan, yan si BBM. Napilitan magpakain sa ambassador. Maraming salamat sa ating Secretary of Foreign Affairs, Secretary Tess Lazaro. Ipapakilala ko po sa inyo lahat ng mga iba't ibang kasama namin, na mga kalihim ng iba't ibang departamento po ng ating pamahalaan. Andito po ang ating trade at O yun. sobra naman yung introduction mo, Chris. Ba't kami Technical wala errors po ganyan? dun sa part nila. Introduce kami. Trade and Industry Secretary, Secretary Maria Cristina Roque. Ang namumuno ng Department of Migrant Workers. Ito po ay ito yung pinakabagong departamento po ng pamahalaan. Ito po ay binuo para sa ating lahat, para sa ating mga OFW. Andito po, Secretary Hans Leo Kakdak ng Migrant Workers Department. Dahil po, andito po tayo, APEC, ang sadya po namin dito sa Korea. At kailangan po natin dahil naghahanap po tayo ng mga papasok sa Pilipinas, tutulong sa ekonomiya natin, mag-invest, magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Kaya't kasama po natin ang ating Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Andito rin po ang ating Press Secretary, Acting Secretary Dave Gomez.
Patricia Iwan? Nagugulat lang po ako kasi itong susunod na ipapakilala ko sa inyo. Ngayon ko lang nakita yung buo niyang pangalan. Ito yung OWA Administrator. Yan, nag-aalaga rin sa ating mga migrant workers. OWA Administrator Patricia Yvonne Kauna. Yun. Alam namin PY. O administrator. Philippine Ambassador to the Republic of Korea, Bernadette Therese Fernandez. At hindi makumpleto ang ating pagpapakilala kung hindi po natin batiin ang ating First Lady Luis Araneta Marcos. Ay, Lahat wala po ng masyadong iba't ibang reaction. aking Walang mga masyadong... kasamahan na nagseserbisyo sa pamahalaan ng Pilipinas. At ang pinakamahalaga na bisita natin dito, ang ating mga minamahal na kababayan dito sa Korea. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan po mga kababayan, si BBM. Kabayan, hanggang dito na lang ho tayo. Kayo na lang ho muna ang magde-decide kung sino yung talagang napupusuhan ho ninyo. Talagang yun sa susunod na halalan, talagang mag-isip po tayo mabuti. Iboboto natin kung ano yung nasa puso natin dito sa puso natin mga kabayan ha. Kung talagang pero ngayon sa panahon na to, ang masasabi ko lang, kahit sino ho yung lalaban dito kay VP Sara, siya na ho siguradong mananalo. Dahil nga dito nga sa inabot na mga kabalbalan ng ating Pangulong BBM sa kanyang administrasyon, wala ho na ho tayo magagawa dahil nagpabaya ho siya dito sa kanyang pagiging Pangulo. Kaya ho sa susunod, hindi malabo na ho siyang mananalo mga kababayan. O ayan po mga kababayan, ito alam na ho natin kung sino yung susunod na magiging leader natin dito sa bansa natin as yung mga sigaw ng mga tao, mga sigaw ng ating mga kabayan na kung saan walang iba kundi itong si Sara Duterte mga kababayan. Alam na ho natin kahit ho ipis o daga, hindi ho mananalo dito kay Sara Duterte. Kahit na anong gawin nilang paninira ngayon, ayos lang ho yan, makakabawi ho din tayo sa susunod na pagluklok ng ating bagong leader. Ganyan lang ho talaga, weather lang ho yan. Kung talagang ginigipit ho tayo ngayon ng mga administrasyon, lalaban ho tayo at babangon ho tayo. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po ang News That Matter. Huwag niyo kong kalilimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood din po ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. God bless.